Sa halip, ilang mga pamilyar na mukha ang nakita namin sa kampo ng mga sundalo. Kabilang na nga rito ang isa sa mga kabataang sumuko na naging kasapi ng Diay Maute na una na ring nagpaunlak sa amin noon ng interview sa kampo ng 1st Infantry Division sa Zamboanga del Sur. Sa situation ko sa ngayon, since nung interview, I think malaki yung naitulong niya sa amin because nung nag-start yung interview na nakita na kami ng maraming tao at nalaman na rin nung maraming tao na nasa IFP kami at nalaman din nila na we need some processes or helps sa situation namin ngayon. Pagamat pansamantala silang nakalaya, mayroon pa rin naiwang takot at pangamba na kanilang dinadala. Sa state namin ngayon, not totally I think. Not totally because pwedeng sabihin nating kunting mali mo lang, it will create a great threat sa buhay mo. Either sa IFP or sa Dawla Islamiyah. Nakausap din ng aming grupo ang isa pa sa kanyang mga kasamahan na nakapanayam din namin noon. At laking gulat nga namin nang aming malaman na siya pala ang kapatid ng sub-leader na namatay kamakailan sa Piagapo na si Abo Shams. Ano ang naramdaman mo nung nalaman mo na ayun, namatay nga siya? Tungkol sa kapatid ko ay normal sa akin. Hindi ako nalulungkot. Masaya ako, malungkot na ako. Inamin din niya na minsan niya nang nakasama ang kanyang kapatid sa bundok. Ngunit hindi ito sumang-ayon na sila'y sumurrender sa pamahalaan. Wala siyang balak sumuko dati. Wala. Anong sinasabi niya naman sa'yo dati? Sinasabi niya sa akin dati ay ayaw niyang sumulinder. Ayaw niya? Pero napilitan lang siya parang ganun. Bakit lang? Hindi ko alam kung anong naisip niya. Sa palagay din nila, wala pang kasiguraduhan kung talagang humina na ang puwersa ng Dawla Islamiyah sa Lanao, kahit na maraming ginagawang opensiba ang mga militar. I think dahil yung mga karamihan sa mga commander, actually halos lahat ng commander na neutralize at naging bago lahat yung karamihan sa mga commander, we cannot answer kung ano at kung papaano kasi hindi natin alam yung capability ng mga bagong mga commanders kaya hindi natin masasagot kung mawawala na ba o di kaya wala na bang mangyaring mga operations ng Dawla Islamiyah. Bukod sa kanila, isa pang pamilyar na mukha ang sumalubong sa amin. Si Tahira. Hindi niya tunay na pangalan at ang dating asawa ng ISIS leader na si Abo Zakaria. Ayon sa kanya, mas mabuti na ang kanyang lagay ngayon dahil pinayagan na siya ng mga sundalong makasama ang kanyang mga anak sa loob ng kampo. So far, sila po yung pinakamalaking problema ko ngayon. And since nandito silang lahat, siguro mabuti na po yung buhay ko. Since kasama ko na sila. As promised po, tinutulungan po nila po talaga ako. This week lang po, nag-start na yung hearing ng kaso ko. At saka under ako sa custody nila together with my kids. So, hindi rin nila ako pinapababayaan. Mag-undergo lang kami sa process para ma-dismiss na din yung kaso. Isa lang ang kinasasama ng loob niya ngayong matapos siyang i-designate ng Anti-Terrorism Council bilang isang terorista na sa paniniwala niya, ibinaling lang sa kanya ang kasalanan ni Abo Zakaria. Bakit ang dali-dali na lang sabihin, i-designate ang isang tao na terrorist, kababae ko pong tao. At alam ko sa sarili ko na, at alam po na maraming mga nakakakilala sa akin kung anong kakayahan ko at kapabilidad ko. At ang nangyari po is, yung bintang dapat ipaparatang sa mga asawa namin is sa amin na lang pinaratang. Hindi naman po yung makatarungan. Kasi naisalaysay ko na po yung naging kwento ng buhay ko na hindi, biktima lang po ako ng aking circumstance.
Sa inilabas na terrorism designation ng ATC laban kay Tahira, nilabag daw umano niya ang Section 4 at Section 6 ng Republic Act 11479 o ang Anti-Terrorism Act of 2022, kung saan nakapaloob dito ang violation na nakapag-commit siya ng act of terrorism at naging kasama sa lahat ng pagpaplano at pag-facilitate ng anumang terroristic activities. Sabi rin nila is hindi nila alam kung paano, anong exact bakit yun lumabas. At saka sabi nila is magpa-file na lang kami ng delisting. Hindi ko na lang po tinatanong ng kuan kasi ginagawa ko na lang po is step by step. Pag ma-dismiss na lang yung kaso ko, then doon na naman tayo kasi nakakasama ng loob. Isa rin sa nakakatulong kina Tahira at sa kanyang mga kasamahan sa loob ng kampo ang mga programang nakakapagbigay sa kanila ng inspirasyon at kapanatagan ng loob. Isa na nga rito ang Teach Peace Program na pinangungunahan ng isang non-government organization na Teach Peace Build Peace Movement na kung saan isinusulong nito ang peace education pangunahin na sa mga lugar na tulad ng Marawi City. Kaagapay din sila ng Armed Forces of the Philippines at local government units para sa mga aftercare program ng mga dating rebeldeng nagbalik loob sa normal na pamumuhay. We have been a strong advocate of peace education sa pamamagitan ng creative and innovative strategies such as music, arts, games, and peace education in service. All of our activities promote knowledge, skills, attitudes, values, and behavior na kung saan ay tinuturo natin dito kung paano nga ba magkaroon ng kapayapaan sa ating mga sarili, kapayapaan sa ibang tao, at kapayapaan din sa ating environment. Ayon pa kay Rohanisa na siyang founder ng nasabing peace movement, sa 3 buwan na integration nila sa grupo nila Tahira, malaki ang naging ambag ng programa, lalo na't nag-a-adjust pa lamang ang mga ito na makabalik sa dati nilang buhay. Masaya na silang nakikihalubilo, masaya na silang nakikisalamuha sa kanilang mga kapitbahay. At marami sa kanila yung ang kanilang binahagi ay naging safe space daw nila. Ang Teach Peace Build Peace Movement, naging safe space daw nila ang kanilang ang programa. Teach Peace was very great program kasi po ang ganda po nang naidulot nila sa amin. Siguro kung wala po kung hindi kami nagkaroon ng ganito, ang lalim na ng iniisip namin. Pero through them, nagkaroon kami ng self-awareness. At saka inshallah, baka yung sabi ko nga na, to attain inner peace, which is very important. Hinangaan din ng organisasyon ang kanya-kanyang kakayahan ng grupo tulad ng pagguhit, public speaking, at lalo na ang paggawa ng tula. Napakagaling na bata. Napakadami niyang pangarap para sa kanyang sarili at sa kanyang pamilya. Napakalaki ng potential din niya na maging isang yung tinatawag naming peace leader sa kanyang komunidad. Ang talagang hangad rin niya ay magkaroon ng mapayapang komunidad. At maganda sa mga bata o kabataan na katulad niya ay mas ma-nurture pa natin yun. Sa Teach Peace Build Peace Movement, yun yung isa sa mga ginagawa namin. We strongly believe that we all have that peacefulness from within. It's just that we need more venues, we need more learning opportunities para mas ma-nurture, mas ma-develop pa yon sa ating mga bata at kabataan. Saktong naabutan din namin nung araw na yon ang pagtatapos ng grupo nila Tahira sa 3 buwang aftercare peace track session. Ibinahagi niya rin sa amin ang isa sa mga nagawa niyang pyesa at kung paano niya nakamtan ang kapayapaan sa kanyang sarili. The Teach Peace org promotes peace. Basically, the peace must start within oneself. When you attain peace within you, you could share it with others and have a peaceful living. As per saying goes, you cannot give what you don't have. The Teach Peace teaches you to recognize your own self clearly and in more organized manner. It helps you as well to recognize important people around you that helps you live with them harmoniously. Peace must start within oneself and then to the close ones,
your home, your family, your friends, and then to the community. Kitang-kita namin na malaki na ang naging pagbabago nila Tahira kumpara nung una namin silang nakaharap. Mas komportable at mas matapang na nilang hinaharap ngayon ang anumang labang humahadlang sa kanilang kinabukasan. Ay, oo, sobrang stress ko noon. Sobrang stress ko noon as in, hindi ko ma-explain, hindi ko ma-rate na gaano ko ka-stress. Pero ngayon, alhamdulillah, itong Teach Peace nakatulong sila sa mental health namin talaga. Na nagmo-move forward na kami. At saka, yun po, nagmo-move forward na kami at positive thinkings na lang po na may maganda pa po kaming future. We created the Aftercare Peace Track program with the hope of creating a model to help children and youth heal from what happened in their lives and learn more about peace, have a deeper understanding kung ano nga ba ang kapayapaan at kung paano nga ba isabuhay ito, paano ba ito mai-apply sa kanilang buhay. Malaking bagay ang mga suportang ibinibigay para sa kanila upang mayroon silang sasandalan na magiging gabay sa pag-abot ng kanilang mga pangarap sa buhay. Actually, I'm thinking, kasi I think I'm late na sa pag-aaral kasi first year high school lang yung natapos ko. Then right now, if I'm going to be offered na mag-aral ulit, sa tingin ko, kung mag-aaral ako, ang gusto ko, direct na college. Mag-start na ako ng college. And parang nag-change yung mind ko at mas gusto kong mag-aral ng mag-doctor ng surgeon. Gusto ko rin na pumunta ko rin sa Manila. Pumunta ko sa kapatid ko. May kapatid ka pa doon. Doon sa Manila. Anong gusto mong gawin doon? Na magnegosyo. Gusto kong magnegosyo para makatulong ako sa mga parents ko. Too young. I'm too young pa to dream. Gusto kong i-proceed yung pagiging doktor ko. Sana. And nananawagan sa mga may mabuting kalooban ng sponsorship. At saka, if hindi ko naman po yun makamit, I want to give the best life to my kids as much as I can. Magandang gabi, Pilipinas!